Lagi nating naririnig na dapat tayong maging mabait at unahin ang pangangailangan ng iba. Pero may nagsasabi ba sa atin na ang sobrang kabaitan ay maaaring maging mapanganib? Nabubuhay tayo sa mundong hindi laging patas, kung saan maraming mapagbigay ang nauubusan, hindi lang ng pera, kundi pati emosyonal na lakas. Maaari pang malagay sa panganib ang ating buhay. Dahil dito, magugulat ka sa masasamang bagay na maaaring mangyari kapag sobra kang mabait. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 8 masasamang epekto ng sobrang kabaitan at 4 na matitinding paraan upang hindi ka maabuso ng iba. Number 1. Masyado kang mag-aasam ng kabutihan mula sa iba. Sabi ng mga Stoic, dapat nating tanggapin ang mga bagay kung ano sila at huwag umasa sa iba para maging masaya. Kapag nagbibigay tayo ng hindi masyadong umaasa ng kapalit, iniiwasan natin ang pagkadismaya at natututo tayong maging mas kalmado. Pero aminado man tayo o hindi, mahirap maging lubos na walang inaasahang kapalit. Kapag ibinigay mo ang lahat, aasa ka na gagawin din ito ng iba. Ngunit kapag ikaw na ang nangangailangan, malalaman mong nasanay na silang ikaw ang gumagawa ng lahat. Hindi lang para sa sarili mong buhay, kundi para din sa kanila. Sa huli, hindi matutugunan ang iyong inaasahan, kaya't madadala ka ng lungkot, pagod, at galit. Pero kung iisipin mong mabuti, hindi ka naman talaga binigo ng iba. Ginagawa lang nila ang dapat nilang gawin. Unahin ang sarili nilang buhay. Number 2. Aasahan ng iba na lagi kang magbibigay. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pagsunod sa kagustuhan ng iba, kundi sa tamang kilos at lohikal na pag-iisip. Ang pagbibigay ng may balanse ay nakakatulong upang manatili kang may kontrol sa iyong buhay at mental na kalusugan. Ang mga tao ay nilikhang umangkop sa nakasanayang sistema. Kung palagi kang nagbibigay, masasanay ang iba na ikaw ang laging nagbibigay. Masasanay silang nandyan ka para ayusin ang kanilang mga problema at sa kalaunan, hindi na nila gagampanan ang kanilang sariling responsibilidad. Kung hindi mo pahahalagahan ang sarili mo, huwag asahan na gagawin ito ng iba para sa iyo. Hindi ka nila hihikayatin na unahin ang sarili mo. Dahil para sa kanila, mas mainam na manatili kang kanilang personal na tagapagligtas. Number 3. Hindi mabibigyan ng halaga ang iyong sariling pangarap. Ayon sa mga Stoic, mahalaga ang pagtatakda ng hangganan at pagprioridad sa ating sariling responsibilidad upang mapanatili ang balanse at hindi maubos ang sarili sa pagsisilbi sa iba. Kapag inuuna mo ang lahat maliban sa sarili mo, maaaring may tinatakasan kang bagay, isang sakit, isang takot, o isang kalungkutan na ayaw mong harapin. Sa huli, hindi mo ito matatakasan. Bukod dito, kapag napagod ka sa pag-aalaga sa iba, hindi mo rin magagampanan ang sarili mong pangarap at pangangailangan. Dapat mong tandaan na bago mo maalagaan ang iba, kailangang alagaan mo muna ang sarili mo. Huwag mong ibigay ang huling piraso ng tsokolate sa iba kung hindi mo pa ito natitikman mismo. At bago ka maglinis ng bahay ng iba, siguraduhin mong malinis na ang sarili mong tahanan. Number 4. Makikita kang mahina ng iba. Sabi ng Stoicism, mahalagang palakasin ang sarili at panindigan ang ating mga hangganan. Kapag wala kang malinaw na limitasyon, maaaring makita ka ng iba bilang mahina at madaling manipulahin. Bukod dito, ang palaging pagsunod at pagbibigay ay maaaring ipakahulugan bilang kakulangan ng paninindigan. Kapag nakikita ka bilang sunod-sunuran, maaaring mawala ng respeto ang iba sa iyo at hindi ka ituring bilang isang taong may sariling prinsipyo. Ang tunay na respeto ay nagmumula sa kakayahang ipagtanggol ang iyong sariling hangganan at kahalagahan. Kapag patuloy kang nagbibigay at hindi ka marunong tumanggi, masasanay ang iba
na ikaw ang takbuhan nila. At sa sandaling matutunan mong magsabi ng hindi, magugulat sila. Pero sa kalaunan, matutunan ka din nilang irespeto. Number 5. Marami kang magiging kakilala, pero karamihan sa kanila ay user lang. Tinuturo ng Stoicism ang kahalagahan ng pagiging matalino sa pagpili kung sino ang tutulungan. Kapag hindi mo ito ginawa, mapupuno ang buhay mo ng mga taong nandyan lang kapag may kailangan sila. Kung titingnan mo ang paligid, mapapansin mong hindi naman iniimbitahan ng mga boss ang kanilang empleyado sa inuman o simpleng kape. Bakit? Dahil may malinaw na hangganan sa kanilang relasyon. Kung hindi mo ito gagawin sa iyong buhay, tiyak na magkakaroon ka ng maraming kaibigan na nandyan lang kapag may kailangan sila sa'yo. Number 6. Mas madalas kang lalapitan ng mga negatibong tao. Sinasabi ng mga Stoic na ang ating enerhiya ang humihila sa mga taong nasa paligid natin. Kapag mababa ang ating enerhiya dahil sa sobrang pagbibigay, mas marami tayong mahahatak na negatibong tao at mga oportunista. Ang mga taong ito ay hindi interesado sa iyong kapakanan. Gagamitin ka lang nila hanggang sa wala nang matira sa iyo at pagkatapos ay iiwan ka nila ng walang pasasalamat. Number 7. Maaari kang maging dependent sa isang bisyo. Kapag palagi mong inuuna ang iba kaysa sa sarili mo, maaaring mapunta ka sa isang unhealthy coping mechanism para matakasan ng stress, pagod, o pakiramdam ng pang-aabuso. Ang ilan ay bumabaling sa sobrang pagkain, labis na pag-inom ng alak, pagsusugal, o iba pang bisyo bilang pangtakas dahil ang sobra-sobrang pagbibigay ay maaaring magdulot ng emosyonal na pagkahapo. Maaaring mahulog ka sa ugali ng paghahanap ng kahit anong bagay na magbibigay sa iyo ng pansamantalang kaluwagan. Hindi mo mamamalayan na unti-unti kang nagiging dependent sa mga ito hanggang sa dumating ang puntong hindi mo na ito mapigilan. Kaya mahalagang makinig sa mga taong nagmamalasakit sa iyo kung sinasabi nilang may mali na sa iyong ginagawa. Number 8. Pagdududahan ng iba ang iyong kabaitan. Sa totoo lang, bihira ang mga tunay na mababait na tao. Kaya kapag sobra kang mabait, hindi ito palaging hahangaan ng iba. Bagkus, magdududa sila sa motibo mo. Baka isipin nilang may itinatago kang lihim o may masamang balak. Sa isang mundong puno ng mapagsamantalang tao, maraming hindi sanay sa dalisay na kabaitan. Sa halip na pasalamatan ka, may ilan na mag-aakala na may gusto kang kapalit o may mas malalim kang agenda. Maaari kang ituring na mapanlinlang, desperado sa atensyon, o may hinihintay na kabayaran. Bukod dito, may mga taong mas gugustuhing umiwas sa iyo dahil natatakot silang mapahiya o maramdaman na mayroon silang utang na loob. Hindi lahat ng tao ay marunong tumanggap ng kabutihan ng walang halong pagdududa. Kaya kahit gusto mong makatulong, dapat mo ring siguraduhin na hindi mo inilalagay ang sarili mo sa isang posisyon kung saan magiging biktima ka ng maling akala ng iba. So paano maiiwasan ang pagsasamantala ng iba? Una, pakinggan ang sarili mong nararamdaman. Kung pagod ka na at parang inaabuso ka na, makinig sa nararamdaman mo. Hindi mo kailangang ipagpatuloy ang pagbibigay kung ito'y nakakasama na sa'yo. Pangalawa, matutong magsabi ng hindi. Hindi masama ang tumanggi, lalo na kung ito'y para sa ikabubuti mo. Mas mabuting matutong humindi ngayon kaysa magsisi sa huli. Pangatlo, maglaan ng oras para sa sarili. Magkaroon ng me time at siguraduhing respetuhin ito. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit hindi ka makakatulong. Sapat nang alam mong may oras kang inilaan para sa sarili mo. Pang-apat, lumayo sa mga taong nang-aabuso ng iyong kabaitan. May mga taong likas na energy vampires, mga taong kinukuha lang ang iyong lakas at hindi nagbibigay ng anuman pabalik.
kilalanin sila at matutong lumayo. Sa huli, ayon sa Stoic wisdom, ang pinakamainam ay palaging nasa gitna, hindi sobra, hindi kulang. Ang pagbibigay ng tama ay susi upang manatiling balanse at hindi abusuhin ng iba. At kung may alinlangan ka, tandaan ang mahiwagang salita. Hindi. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka, huwag kalimutang i-like at i-share ito para makatulong din sa iba. At kung gusto mo pa ng ganitong content tungkol sa stoicism at self-improvement, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod naming uploads. Kita-kits sa next video.